Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa oras na ito meron akong video presentation, no, sa inyo lahat. Ito ay patungkol doon kay Julito, no, itong si Julito Daig na ay gusto talaga mapansin, gumagawa ng mga videos para panoorin yung kanyang mga content, no. Ay ating ginawa ng rebuttal yung kanyang video na ginawa. So ating panoorin yung kanyang video na isinagawa rito. Wait lang ha. Okay. Eto. Oops. Let's see yung ano. Gusto to. Player, let's try to see the player. Ayan, para makita yung aking presentation ngayong araw na ito. Michael, gawas it. Okay, share ko muna yung ating video presentation. Okay, ito na po. Adunay bag-ong pangilad si Darwin Gitgano usa ka paring Romano Katoliko. Matud pa niya, ang Biblia dili mao ang foundation og pillar of truth, source of truth, kundili ang simbahan. Kini. Magandang araw mga kapuntos, at sa oras na ito ay matatalakayin po tayong topic na napakahalaga kung saan tayo ay binabanata nitong si Julito Daig. So ating bigyan ng kasagutan, response, ang kanyang mga atake sa atin sa kanyang programa na ewan ko na lang kung may pumunsis ba talaga itong tao. So sa mga bago pa po sa aming channel dyan, please po don't forget to hit the subscribe button and notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wala po natin patagalin, simulan na po natin. Morning, giadto na ko og Bohol. Kay aron ilang pamatud-an kining tingog sa simbahan kay mao man ni ang tingog sa simbahan sa Romano Katoliko. Nga ilang pamatud-an nga kini siya labaw sa Biblia. Pero wa nagpakita ang pare kay matud pa daw sa iyahang mga followers nagtawag sa kuha. Di man musukol si Darwin ana kay di man na among doktrina nga labaw ang katekismo kay sa Biblia. Pero karon giwali na jud ni Darwin Gitgano. Bot pasabot nga ang ilahang mga wali dili nila kaya nga pamatud-an. Kay dili kaya nagpasabot nga pagpangilad og usa ka bakak kana higala igsoon. Karon kung mopalag mo sa ako nga pagribatal, hagiton ko kamo nga pamatud-i nga kining katekismo labaw sa Biblia. Labaw sa Biblia. Kay dapat manghigala mga kaigsunan, labaw ang Biblia ana ni. Pero sa Romano Katoliko gipailalom ang Biblia. Gireject ang Biblia. Usa ka na kalapastangan nga prinsipyo mga higala mga kaigsunan. Kaya nasayod banggod sila nga kung Bibliahay dili makadaog ang ilang doktrina mahitungod sa pagpasabot ngadto sa tao. Pagpangilad na ihila-hilha mga kaigsunan, dili pamatudan. Pasukol mo. Ayun po, so yun po yung ginawang video nitong si Julito Daig, no? Base sa video na kanyang ginawa, pinapakita niya na ito yung tipo ng mga sabadista na maghahamon sa isang debate pero ang gusto niyang tindigan ng kalaban yung hindi nila turo. Ito yung technique na kung tawagin naming mga SDA is technique na paniguro. Paniguro ba? Ganito kasi yan Walang sinumang SDA ang nakita ko lumalaban sa isang debate na titindig sa isang aral na hindi naman nila turo. Yan ha. Wala pa akong nakita SDA, Richard Thompson, sino pa? Presi Balansag, sino pa? Na mga Seventh-day Adventist na magkikipagdebate sa isang tema na ang titindigan nila ay hindi nila turo.
Kaya ang estilo nitong si Julito Daigi, isang paraan para sigurado na ang kanyang pagkapanalo. Bakit? Sino ba namang hangal ang titindig sa isang tema, di naman nila turo? Diba? Yan na ginagawa. Tingnan ninyo ha. Ating i-review yung kanyang video. Ating simulan sa simula hanggang sa matapos. Tingnan ninyo ang mga palpak ng kanyang ginawang argumento sa kanyang ginawang rebuttal. Ito ang unang video. Adunay bag-ong pangilad si Darwin Gitgano usa ka paring Romano Katoliko. Ayan. Ang sabi niya doon, meron na naman daw panibagong panloloko ang sinabi ni Father Darwin Gitgano na isang pari ng Romano Katoliko. Adunay bag-ong pangilad si Darwin Gitgano usa ka paring Romano Katoliko. Sinabi niya kasing panloloko, lumalabas bibig ni Father Darwin. Ngayon, ano kaya ito? Tuloy. Matud pa niya, ang Biblia dili mao ang foundation o pillar of truth, source of truth, kundi ang simbahan. Ini. Ang sabi niya sa naturang video, nanloloko daw si Father Darwin, sinasabi doon ni Father Darwin na hindi ang Biblia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan, kundi ang iglesia. Ang tanong, yun ba ay isang panloloko o pagsasabi ng totoo? Tingnan natin ang sinasabi sa unang Timoteo 3:15 ayon dito, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Atin kayang gawin ito sa wikang Bisaya. Paano pagkakasabi rito? Apan kun malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsao nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Ang tanong, ayon sa naturang talata, ano ba ang haligi at saligan ng katotohanan? Ito ba ay Biblia o ang iglesia? Kasi based sa pinapakitang video ni Julito Daig, tila yata tumututol siya. At sabi niya, panluloko daw ang sinabi ni Father Darwin Gitgano. Ibig sabihin, ang sinabi ni Father Darwin Gitgano na kanyang binatay sa unang Timoteo 3:15 ay isa palang panloloko. Yun ang ipinapalitaw ni Julito Daig ng Seventh-day Adventist. Pero malaki ang paniniwala namin mga Katoliko na hindi panloloko ang sinabi ni Apostol Pablo na siyang pinagbatayan ni Father Darwin na kanyang sinasabi, ang haligi at saligan ng katotohanan ay ang iglesia, hindi ang Biblia. Maliban na lang kung kayang patunayan ni Julito Daig ng iglesyang tinutukoy sa unang Timoteo 3:15 ay Biblia. Pag yan napatunayan ni Julito Daig na ang iglesyang tinutukoy sa unang Timoteo 3:15 ay Biblia, malamang lilitaw na nanluloko si Father Darwin Gitgano. Ang tanong, kung hahamunin ko itong si Julito Daig, patunayan niya na ang iglesyang tinutukoy sa unang Timoteo 3:15 ay Biblia, lalaban kaya ito? Uunahan ko na lang, hindi yan lalaban. Bakit? Papalitan niya ang tema. Papalitan niya ang tema. Siya mismo ang nagsabi nanloloko si Father Darwin Gitgano nang sabihin niya na hindi Biblia ang siyang haligit sa haligan ng katotohanan kundi ang iglesia. Yun na nasa talata Pag ito hamunin ko, tiyak takot ito. Lalaban. Ang gagawin niya, papalitan yung paksa. Isa sa mga estilo ng mga Sabadista, ng mga Seventh-day Adventist, lalaban lang sila sa isang debate kung sa tema pa lang panalo na. Yun. Yun ang kanilang estilo. Kaya dito pa lang kitang-kita na hindi lalaban si Julito Daig kahit na lantaran sa bidyong sinabi niya na nanluloko si Father Darwin Gitgano nang sabihin nito na
ang iglesia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Ulitin natin. Matud pa niya, ang Biblia dili mao ang foundation o pillar of truth, source of truth, kundi ang simbahan. Kini. Ayan. Sa tingin nyo, lalaban ba siya kung sisingilin ko siya doon sa sinabi niya mismo? Wala eh. Pero wala akong maalala na ang pagsabi ng ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15 na ang iglesia ang siyang haligan sa ligan ng katotohanan, wala akong maalala na merong mga ngaralang nagsabi na ito'y kasinungalingan. Ito'y panluloko lamang, maliban kay Julito Daig. Ituloy pa natin ang video ng kanyang kapalpakan. Morning, giadto na ko og Bohol. Kay aron ilang pamatud-an, kining tingog sa simbahan, kay mao man ni ang tingog sa simbahan sa Romano Katoliko. Isa lang yan. Hindi yan lang. Isa lang yan. Parang sa inyo ba? Meron na kayong Biblia? Meron ba kayong Great Controversy? Meron ba kayong National Sunday Law? Meron ba kayong mga aklat sa SDA? Oh, ibig sabihin ba, meron kanyang aklat, ibig sabihin ba na natuturo din kayo na higit yan sa Biblia? Hindi gumagamit yan. Diba? Oh, Julito, palpak ka dyan. Nga ilang pamatud-an, nga kini siya labaw sa Biblia. At sino ba naman nahangal na pare ang titindig sa debate sa isang aral na hindi naman opisyal na turo ng Iglesia Katolika? Ha? Para pinalilito lang niya ganito eh. Gusto ni Father Darwin, gusto niya na si Father Darwin manindigan sa hindi turo at palilitawin. Sabi ni Father Darwin ganito. Sabi ng Iglesia Katolika ganito. Sino ang paniniwalaan namin? Ganun, yun ang style na gusto ni Julito Daig. Na si Father Darwin titindig sa isang aral na hindi naman turo ng Iglesia Katolika. Kung nasa matinong pag-iisip pa ang taong ito at hindi ito nagkulang sa buwan, hindi niya pipilit na manindigan ng kalaban sa hindi nila turo. Kulang yata sa buwan tong taong to eh. Papansin. Pero wa nagpakita ang pare, kay matud pa daw sa iyahang mga followers nagtawag sa kuha. Di man musukol si Darwin ana kay di man na among doktrina nga labaw ang katekismo kay sa Biblia. Pero karon giwali na jud ni Darwin gitgano. Ayon kay Julito Daig, ipinangangaral daw ni Father Darwin Gitgano na higit ang katikisim sa Biblia. Sige nga, Julito, pwede mo ba ilabas ang video na sinabi ni Father Darwin na higit ang CCC sa Biblia? Sige nga, makapagpalabas ka ba? Hahamunin ko to si Julito, kaso nga lang, stand dito kasi hindi na siya nagla-live eh. Hindi siya nagla-live. Mas maganda, hamunin ko to sa gabi. Tawagan ko to para ating singilin kung totoo bang sinasabi nito. Ang problema kasi, pag sa kanyang live, nag-request ako, papapasukin kaya ako nito? Etong malaking tanong dito ngayon, no? So, tuloy natin ang kapalpakan na kanyang video. Bot pasabot, nga ang ilahang mga wali, dili nila kaya nga pamatudan. Kay dili kaya, nagpasabot nga pagpangilad ug usa ka bakak kana higala igsuon. Julito, wala ko malala na tinuro ni Father Darwin yan. Dahil yung cameraman at ako ay nagsishare kami ng video para i-upload sa YouTube channel. Wala akong naalala na sinabi kanya sa Father Darwin. Pwede mo ba i-post ang video na sinabi ni Father Darwin na ang CCC ay higit kaysa sa Biblia? Sige nga, post mo nga. Alamin natin kung talagang sinabi ba niya yan. Karon, kung mupalag mo sa ako nga pagribatal, hagiton ko kamo nga pamatudi nga kining katekismo labaw sa Biblia. Labaw sa Biblia. Kay dapat manghigala mga kaigsunan, labaw ang Biblia ana ni. Pero sa Romano Katoliko, gipailalom ang Biblia. Gireject ang Biblia. Usa ka na kalapastangan nga prinsipyo mga higala mga kaigsunan. Sinungaling na tao itong si Julito Daig. Sabi niya, turo daw ng Katoliko na higit ang CCC kaysa sa Biblia at nire-reject daw ng Katoliko ang Biblia. Kung may utak ka, Julito,
Paano makakarating sa inyong Biblia kung nireject yan ng Katoliko? Ang Katoliko nga ang nag-compile. Ang Katoliko pa naglagay ng kapitulo at bersikulo. Ang Katoliko pa ang nag-translate. Kung nireject yan ng Katoliko, ba't kayo nakakuha ng kopya? Utak naman, Julito, kung meron ka. Huwag mo namang ipahalata sa mga taong nanonood na wala kang alam. At ang tinitira mo, hindi namin turo, kundi yung maling akala mo. Anong buwan ka pinanganak ng nanay mo? Ha? Wawa naman. Ito isang patunay na itong si Julito, pag tayo tinira, hindi yung aral kanya tinitira, kundi yung kanyang hallucination. Yun ang kanyang tinitira, ang kanyang hallucination at hindi ang ating official doctrine. Diba? So Julito, kung may lakas ka ng loob na labanan ako, labanan mo ko. Sa paraan na ako ang maglalabas ng turo namin at hindi mo ako didiktahan. Halimbawa, ganito. Meron kasi itong si Julito kasi, sabi niya, tindigan ko raw na ang Sabado, ang linggo, tindigan ko raw na ang linggo ay banal, tinatawag na araw ng Sabat. Sabi ko naman, sige, titindigin ko yan. Ang linggo ay banal, at tinatawag na araw ng Sabat. Ang sabi niya, yung tema binago niya, sabi niya, tindigan mo na utos ni Kristo na pakabanalin ang linggo at utos ni Kristo na tawaging Sabat ang linggo. Sabi ko, hindi namin turo yan. Sabi niya, sakpan na. Huli raw. Bakit? Ba't sinabing huli? Meron ka bang video na tinuro namin yan? Maliban na lang kung may video ka tinuro namin yan, tapos sabihin ko ngayon, di namin turo yan, doon ka makakasabi na huli. Wala akong nalalang ganyan kaming turo eh. Alam nyo kung bakit? Ang turo namin nasa Mateo 18:18, basahin natin Ito ang sinasabi sa naturang talata, ganito. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. Halimbawa, ipinagbabawal sa iglesia sa lupa, ang abortion, bawal sa langit yan. Pero sa SDA, okay sa kanilang abortion. Pero sa Katoliko, hindi okay ang abortion. Pagbabawal sa langit, pag ipinagbawal namin sa lupa. Ano pa? At ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Sa madaling salita, yung namin sa linggo as Sabat, pahintulot namin sa lupa yun. At dahil pahintulot namin sa lupa yun, may pahintulot si Kristo sa langit doon. At tunayan, ginamit dyan, ating ipakita yung yung sinasabi doon sa St. Catherine Sentinel. The Church has always had a strong sense of its own authority. Whatever you bind on earth is bound in heaven, Jesus said. Saan talata ito? Mateo 18:18. Balikan natin. Anuman ang inyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sino nagsabi niyan? Si Kristo. Yan ang aming turo. The Church has always had a strong sense of its own authority. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did, happened in the first century. First century, ha? First century. Baka sabihin nyo, sa panahon lang sa Council of Laodicea, yan. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. Saan daw binatay? The church has always had a strong sense of its own authority. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Meron ba kaming sinabi, we changed the Sabbath day to Sunday because Christ told us to do it? No! It was the church authority. It was the church authority na binigay ni Kristo. The church had its strong sense of own authority. Hindi alam ni Julito yan. Itira-tira. Tapos gusto mo manindigan si Padre sa hindi namin turo? Gusto mo manindigan ako sa hindi namin turo?
Hintayin mong pumuti ang uwak at titindigan namin ang hindi namin turo. Kung talagang patas ka, kung talagang patas ka, labanan mo ako sa isang debate. Kung ako ang affirmative side, ako ang gagawa ng aking tema. Fit sa gusto mo, pero hindi sa paraang gusto mo. Halimbawa, gusto mong patunayan ko na banal ang linggo, patutunayan ko yan. But let me do my part. Huwag mo sabihin, patunayan nyo na sinabi ni Kristo na pakabanalin ng linggo. Hindi ganun. Yan ang mindset nyo eh. Hayaan mo ko manindigan na ang linggo ay banal. Huwag mong diktahan sa paraang gusto mo. Yung paraang gusto mo, hindi yan ang aming opisyal na turo. Kung may reklamo ka sa turo namin na ang linggo ay banal, hayaan mo ko manindigan na ang linggo ay banal. Huwag mo sabihin, tindigan ko na turo ni Kristo, pakabanalin nyo ang linggo. Mali yun! Walang turo nga si Kristo na magsabado ang Kristiyano. Tingnan mo si Julito, ayaw manindigan. Sabi ko sa kanya, sige, tindigan mo. Tinuro ni Kristo, iniutos ni Kristo sa mga Kristiyano na magsabat ng Sabado. Ayaw nga manindigan eh. Turo nyo yan, pero ayaw mo manindigan. Tama? Turo nyo yan, pero ayaw mo manindigan. So yan ang problema. Si Julito, pakunwaring maghahamon. Ngayon papatulan mo, babaguhin ng tema. At ito pa, pinakamatindi. Hanggang ngayon, hindi siya makamove on sa kanyang pagkatalo kay Eugene Gapo. Bakit? Gusto niya na idebate sa akin yung nadebate na nila ni Eugene Gapo. Nadebate na nila. At abangan ninyo, ginagawan ko na ngayon ng episode. Yung patungkol sa kanilang debate kung saan kinawawa siya ni Eugene Gapo. Okay? So, move na tayo ngayon sa next part ng Straight to the Point. Yan, no? Hello. Okay, yun po. Yan ang video presentation ko ngayong oras na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa Straight to the Point, sa live natin sa Punto por Punto Faith and Morals, sa YouTube channel natin mga nag-subscribe. Thank you po sa inyo at salamat sa lahat ng mga nagkomento. Sabi dito ni ating munang buksan ng ating comment dito. Okay, sabi dito ni Junel Preston, debater nila inamin na nabuo ang Seventh-day Adventist dahil sa Biblia at hindi si Kristo. Kung walang Bible, walang Seventh-day Adventist, sabi ni Junel Preston. Sabi naman dito ni Reynaldo Soronio Ramos, bakla yan si Daig. Panay hingi ng Duway Rhymes version para makapanloko. Cedric Lee Rabago, nawong palang anang daig, mangingilad kayong dagway. Sabi na, comment ito ani. Okay, si Yeso Nets, ignorante magkakaayo Julito Daig, di mo yan kayang unawain dahil di naman yan sa inyo. El Shilian, Julito Daig, puro binulala lang na ibalaan. Pero naibalaan anong daig saan ba yun? Puro wala parabay na pamatudan. Okay, sulpot manggod sila mao nga bisan unsa ang pagpasabot dili yung makasabot kay sirado ng utok. Ay sorry. Okay, Bong Oxales, dapat nga pabor sa kanila yan kasi claim nila at ng mga sulpot na sila ang tunay na iglesia na tinatag ng Panginoong Jesucristo. Yun nga, dapat sana nila eh. Elpidio Estrada, akusar, yung sa Biblia kasi, ang mababasa talaga doon, iglesyang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Yun talaga ang nasa Biblia. Hindi naman Biblia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan, iglesia.
sasabihin niya ng lulokos Brother Darwin doon, kailangan patunayan niya yung iglesia tinutukoy sa unang Timoteo 3:15, yun ay Biblia. O di kaya maglabas siya ng bersyon na nakalagay sa unang Timoteo 3:15 ay Biblia. Yun ang malaki niyang problema. Okay, LP Joe Estrada, ako Sar Junior, daig kumparahan tayo. Patunayan mo daig na kayo ang nag-compile ng Bible. Ay, pag ikaw nag-challenge sa kanya ng isang talakayan, ang gagawin niya, kung ramdam niyang lugi siya, papalitan niya yung tema. Okay. Saka lang niyang papayag kung ramdam niya na tila mangingibabaw siya, pero kung ramdam niya na lugi siya, papalitan yung tema. At ang gusto niya, manindigan ka sa isang aral na hindi naman opisyal na turo ng Iglesia Katolika. Okay. Ito naman tayo ngayon sa kay Jasmine Asubar Cardoza. Naglagot sila na Father Darwin. Nga sa Father Darwin, in-share sa una, gisulti ni St. Paul at to sila mo reklamo ni St. Paul kay siya man ingsulti. Pero si St. Paul wala man sa ilang simbahan to agilubong sa Catholic Church. Katawa ko mga comment rin. Okay, ito naman tayo kay ano to? Sukri. Mukhang sukri to kasi PSUCH sukri liturhiya. Mukhang ito sukri liturhiya to Tanong ko kay Julito, bidaig, sinong apostol ni Kristo nangaral ng salita ng Diyos may dalang Biblia? Walang maisagot yan. Ewan ko na lang kung papalitan niya may dalang Biblia pero walang dalang Biblia yung mga apostol. Sa Greek Bible ng 2 Timothy 4:13 yata yon, may sinabi doon si Apostol Pablo, "Entrovadi para carpoer comenos ferikaita Biblia." Pero ang Biblia tinutukoy doon mga sulat lang niya. Hindi kasama kay Mateo, hindi kasama kay Juan, hindi kasama kay Lucas, hindi kasama kay Marcos, hindi kasama sa mga propeta, mga sulat lang niya kasi yung Biblia, mga libro. Yung librong pinapahakot niya doon sa Carpo, yun ay kanyang mga libro. Hindi libro ng ibang apostol. No? Yung nakalagay sa Biblia, Entrovadi para Carpoer Comenos Pericaita Biblia, yun ay mga libro ni Apostol Pablo, hindi kasama yung ibang mga apostol. Okay, magdasal. Ang gano'n ba? Magdasal, no? Teknik na di daig magsunod-sunod sa inyong vlog para mapansin. Syempre, para may content. Pero ang problema lang kasi kay daig, eto no, pag siya hinamon, ang response niya, yung tema babaguhin. Yun ang malaking problema dun Bakit kasi babaguhin ang tema? Kung talagang matapang ka, basta ang tema, sinabi mo, basta ang tema, binanggit mo, basta ang tema, opisyal na turo mo, lumaban ka. Hindi yung magpepresenta siya ng tema, hindi naman teaching natin. Nang sinabi ni Wendell sa kanya, patunayan mo daig na si Ellen G. White higit pa kay Kristo. Sabi ni Julito, wala kaming teaching na ganyan. Ala kaming teaching na ganyan. Kung wala pala kayong teaching na ganyan, ayaw mo tindigan, bakit mo kami pinapatindig sa isang tema? Hindi naman namin teaching. No? Sabi naman dito ni Aldrin Pipito Taytay, tinanong yan, sino nag-gather ng Biblia? Baka sabihin niya SDA. Ay hindi niya magagawang sabihin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala pang SDA nun Sabi mismo ni Johnson Amican na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. May Adventist na. Advent movement yung kay William Miller. Pero wala pang Seventh-day Adventist before 1863. Yun ang sabi niya Okay, din na naman natin dito kay buksan natin yung ating dito, baka biglang may mag-call. Mahirap na.
no? Okay, so Paniguro. Uy, 8% na lang pala yung battery ko. Wata ka charge yan eh. Wait lang. Charge na daan. Charge muna tayo. Bali tayo malobat. Baka kasi biglang may mag-call. Di natin alam. Yeah, much better makapag-charge muna. Baka mapasarap ang usapan. Mahirap na. Okay, si Daig sobra kaburit. Kunuhay hagit-hagit og debate aron ingnon kuno ng hagit. Pero muli ko'y sa tema para di madayon. Sobra kabutbuton unya kusog pamamasangil og istorya maoran ni sabadista nga sobra kasalbahista. Alam nyo, si Jolito talaga, yung katalagang estilo ni Jolito is babaguhin yung tema. Yan na, tingnan ko yung mga chat sa akin ni Jolito ha. Mga chat sa akin ni Jolito. Talagang binabago niya yung tema. May minsan yung tema na nila ni Eugene Gapo pinapatindig ulit sa akin. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Move on na. Natalo ka na sa debating yan. Pati di ka makapag-move on. Kasi doon sa ito bago sila nag-usap ni Brother Wendell magkikita ngayong June 30 sa Cagayan. June 30 pa, kinabukasan July na, eskwela na naman. Duda ko, alam nyo, malaki ang duda ko, hindi matutuloy yan. Bakit? Pagdating ng July, simula na ng klase, sasabihin naman ni Jolito, doon na tayo sa sunod na bakasyon. Kasi mag-uumpisa na yung klase. Then mag-uumpisa na yung klase, ayokong umabsent. Duda ko yun ang mangyayari. Yun ang mangyayari. Nag-usap sila. Gusto ni Jolito na tindigan ni Brother Wendell na yung haligit sa liga ng katotohanan ayon sa unang Timoteo 3:15 ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Yun ang gusto niyang tindigan ni Brother Wendell. Okay, fine, whatever. Tinanggap ni Brother Wendell. So, si Brother Wendell ang affirmative at siya naman ang negative. Anong rule ni Jolito? Patutunayan niya na hindi ang Roman Catholic Church ang tinutukoy na iglesia na siyang haligid sa liga ng katotohanan. Yun ang rule niya. Ha? Alam nyo, kaninang umaga, alas 6:30, andun ako, nagpiprepare ako doon sa video doon sa labas. Tumawag pala si Jolito Daig sa akin. Alam nyo anong reason? Eto chat niya. Bye, kita'y debate. Pamatud-an ako nga dili na Romano Katoliko Apostolika ang iglesia diha sa unang Timoteo 3:15. Basin diri na ta mag-abot sokol bay. Teka. Hindi ba na mas lang usapan ni Brother Wendell na? Ba't ako yung haharapin niya? Is hindi yung kanyang kausap rito? Ha? Ba't ako ang haharapin ni Jolito? Sa kanilang lugar ay nag-usap na sila ni Wendell na pupunta si Wendell doon sa Cagayan, maglalaban sila doon. Unahan ko na lang, hindi ito matutuloy. Bakit? Unang reason, nasa June 30 na ang preliminary conference. Kinabukasan July, start class na naman. Tapos, ano pa? Yung authority to be a debater, hindi authorized itong si Jolito Daig. Malamang ang 3A Media ano yun, ano ba tawag nito? Kung sa Bisaya pa, ilang buntilon si Daig. Ano yung buntilon? Papalitan. Kanyang papalitan.
Huwag ikaw humarap dyan. Hindi ka authorized. Kami haharap niyan. Oh. Hindi siya autorisado. Si Julito Daig. Tapos ng kanyang kalaban, Wendell, talibong pa naman. Kaya si Eugene Gapo, malaking duda ni Eugene Gapo na hindi ito matutuloy. Pero tayo umaasa na sana kahit na anong mangyari, ituloy ito ni Julito. No? Pangit naman, hamon-hamon ka, yabang-yabang mo. Tapos, ikaw pa yung gagawa ng parang para umatras. Ibang reasoning para umatras, kukuha siya ng rule na unfair sa side ni Wendell para hindi matuloy. Sana nga matuloy. Ano? Yung ano namin ni Julito, no, yung aming usapan dito, nagbabago-bago siya. Yung tema nila ni Eugene Gapo, na patunayan ni Eugene Gapo na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, gusto naman yan na idebate na naman sa akin. Tapos sabi niya, natalo daw niya si Eugene Gapo. Yun ang lagi niya sinasabi. Natalo ko si Eugene Gapo. Lukapa si Eugene Gapo. Lukapa man din. Ano ang imo mang ihagit na ko yun yung tema? Ha? Natalo pala si Eugene Gapo. Ba't mo pinapasa sa akin yung tema? Babawi ka? Sabi niya, pare ko naman yung second na na itumba ko. Sabi ni ni Julito Daig. Ha? Ba't mo ibabawi sa akin? Ako yung second na tumba. Natumba ka nga doon. Pinatumba ka ni Eugene Gapo Tapos ako naman tutumba mo. Ay, mahirap yun. Nakakatawa si talaga, Julito Daig. Pabago-bago. Sabi niya sa akin, tindigan mo, Jando Alabado, tindigan mo na ang linggo ay banal at ito ay Sabat. Sabi ko naman, sige, titindigan ko na ang linggo ay banal at ito'y tinatawag na Sabat. Sabi niya, ganito na lang. Tindigan mo na may utos si Kristo, pakabanalin niyo ang linggo at may utos si Kristo na tawagin yung Sabat ang linggo. Ano ba naman to? Bro, hindi namin teaching yan. Sabi niya, uy, sakpan. Ano ba? Sakpan daw, sakpan. Bakit? Mayroon ba kaming turo na kami ay naglilinggo kasi inutos ni Kristo na pakabanalin nyo ang linggo? Wala naman kami ganyan teaching Ang teaching namin, sabi ko sa kanya, ang teaching namin, sinabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ibig sabihin, kung sa legal aspect pa, binigyan ni Kristo ng power of attorney ang iglesia na anuman ang kanilang ipahintulot, aprobado ni Kristo. O kailangan bang utusan yun? Ba naman to si Julito? Hindi na kailangan utusan yun. Bakit? Binibigyan na nga ng authority. Anuman ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ngayon, ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa, napakabanali ng linggo dahil sa araw na yan, ibinuhos ng Diyos sa Pentecostes ang Espiritu Santo. Di ba? Ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa. Teka, umiyak na naman si Divine. Ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa, napakabanalin ng linggo dahil sa araw na yan muling nabuhay si Kristo mula sa kamatayan. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. So authorized, hindi ba? Yun ang aming turo. Hindi kami nagbabanal sa linggo kasi inutos niya, hoy, mga Kristiyano, magbanal kayo. Walang ganun. Hindi ganun, ha? Hindi ganun. Sabi hinaan ko lang yung aking boses kasi si Diba natutulog, baka magising. Okay, sabi nito na, ang SDA, pagpangutan o ni muna sila, na kung si Kinsa ang nag-compile o nagbuhat sa Biblia, kung dili ang Katoliko, ang palusutan nila nga, ang nauna nga mga Kristohanon, Sino nga? Tayo naman ang naunang Kristohanon.
Kahit pa INC ni Manalo, yun ang paniniwala. Di ba yung tulog? No? Hinganli ng mga tawhana na nauna ng mga Kristohanon. Ilan tubag, dili na nako obligasyon ang muhingalan na nila. Kay kuno wala na sa ilang doktrina. Hadlok na sila muhingalan kay mga santo sa Katoliko ang ilang matumbok. Tuyoon jud nila dili daw ato ng tinuod kay hadlok nga maibanan. Ha? Maibanan ilang membro. Tama, totoo yun. Karanasan ko rin yan nung ako'y nasa Sabadista pa. Kahit na nabasa ko ng mga encyclopedia na yung Iglesia Katolika was founded by Jesus Christ, ayaw kong tanggapin dati. Ayaw kong tanggapin kasi Sabadista ako, ba't ko tatanggapin yun, ano? Pero yung kanila ginigiit, si Constantino daw ang founder ng Iglesia Katolika. Hanggang ngayon walang mabasa. Tingnan nyo ha, ito pa kasi nungalingan ni Julito Daig. Nanong ko siya, saan mo nabasa na si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Sabi niya, nasa Britannica. Nasa Britannica. Pakita mo sa akin yung buong page ng Britannica ang sinasabi mo at tingnan ko kung talagang sinasabi ba sa Britannica na ang Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantine. Ang pinakita sa akin, Wikipedia, yung Church of the Holy Sepulchre, founded by Emperor Constantine. Yung Church of the Holy Sepulchre, building yun. Hindi naman yun ang society. Yung Roman Catholic Church na society, sabi ng Royal Encyclopedia, Catholic Church, from Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Yan ang gusto kong ilabas niya. Term generally applied to the divine society founded by Emperor Constantine. Yun ang hinahanap ko. Kaso gumawa siya ng yung litrato na ganun, tapos hindi naman yung Britannica. Oh, nakalagay doon, website Roman Catholic Church. Yung website nila, yung Roman Catholic Church, nilagay niya ng parang circle, tapos nilagay niya ng arrow sa baba na ang founder Emperor Constantine, pero ang tinutukoy doon na Roman Catholic Church yung website na pinagkuhanan ng litrato. No. Yung website na pinagkuhanan ng litrato, yun ang kinuha. Yung website na pinagkuha ng litrato, yun ay galing sa Roman Catholic Church. Pero ginawa niya, yung Roman Catholic Church, nilagyan niya ng circle ganyan, square, tapos arrow, papunta sa founder niya. Ang tinutukoy doon na nasa litrato, Church of the Holy Sepulchre. Ano ba naman yan? Yung Church of the Holy Sepulchre ba ang nakarating sa Pilipinas? Ano ba naman yan? Nakala ko ba ang paniniwala ng mga SDA sa iglesia, mga tao? Ang aking hinahanap, founder ng Iglesia Katolika. Sino? Hindi si Cristo, sabi niya si Constantino. Tapos na pinapakita sa akin, building ng Holy Sepulchre. Tingnan mo si Daig. Kontra-kontra. O mamaya, abangan ninyo sa YouTube channel ni Father Darwin. Bisaya yun eh. Pasensya ka na ha. Sa YouTube channel ni Father Darwin, mamayang alas 5, ipopost ko yung aming talakayan ni Julito Daig kung saan kinontra niya ang pahayag nung mga SDA debater na nagsasabing ang iglesyang tatag ni Kristo ay nagsimula sa Old Testament. Kinontra niya. Bakit niya kinontra? Pinanindigan ni Julito Daig ang opisyal na turo ng SDA. Yan. At ako'y napahanga sa kanya. Bakit? Tinindigan ni Julito Daig ang opisyal na turo ng Seventh-day Adventist na yung New Testament Church o yung Christian Church, malaki ang pagkakaiba sa Old Testament Church
na kanyang katapat. So, hindi siya yun. Iba ito. Iba ang New Testament Church, iba ang Old Testament Church. Sabi nga ni Julito Daig, physical, hindi na sila yon. Tama. Physically, hindi na sila yon. Dahil hindi naman talaga sila yon. Pero yung mga SDA debater, gaya ni Fernando Camacho, gaya ni Peter Pindon, gaya ni Denmar Santiago, sinasabi nila, ang iglesia na nasa New Testament ay doon sa Old Testament nagsimula. Pero ang official nilang turo, nagsabi malaki ang pagkakaiba ng New Testament Church sa Old Testament Church. Magkaibang society tinutukoy. Pero kay Denmar, kay Camacho, at saka kay Peter Pendon, isang iglesia lang yun. Oh. At tuwang-tuwa si Julito nang sinabi ko sa kanya, naintindihan ko na, Julito. Thank you, naintindihan ko. Sabi niya, salamat dyan, Lord, naintindihan mo. Naintindihan ko na yung iglesia sa Old Testament, hindi na siya yung iglesia sa New Testament. Naintindihan ko yun. Sabi naman ni Julito. Wait lang ha. Okay. So ating pagpatuloy. So ating pagpatuloy pinatunayan ni Daig na yung Old Testament Church, yung iglesia sa ilang, hindi na yon ang New Testament Church. Tama yon. Kaya yung mga pinagsasabi ni Fernando Camacho, ni Denmar Santiago, at ni Peter Pendon, ng iglesyang tatag daw ni Kristo nagsimula daw sa Old Testament, kinopya lang yon sa ang dating daan doctrine. Bakit? Sa opisyal na turo ng ang dating daan, walang iglesyang itinatag si Kristo. Wala. Nung sabihin daw ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia dahil may nakatumba. Opisyal na turo yan ng ang dating daan. Walang tinatag na iglesia si Kristo kasi yung kanyang sinabi na itatayo ko ang aking iglesia means may iglesyang nakatumba. At yun yung iglesia na nasa Old Testament. Opisyal na turo yan ng ang dating daan. Kinopya ni Fernando Camacho, kinopya ni Denmar Santiago, kinopya rin ni Pedro Pindon. Ha? Kopyahan na ng mga aral ito. Wala na sa opisyal na turo. Ang opisyal na turo, iba ang Old Testament Church, iba ang New Testament Church. Yan ang opisyal na turo. Yan ang nasa fundamental belief ng Seventh-day Adventist na pinanindigan naman ni Julito. Ang sabi ko sa kanya, thank you, Julito. Naintindihan ko na. Sabi niya, salamat at naintindihan mo. Hindi niya. Sabi ko, yes, naintindihan ko. Thank you, Julito. At dahil sa sinabi mong yan, napatunayan ko na yung sinabi ni Camacho, ni Denmar, tsaka ni Pedro Pindon, kasinungalingan yun. Ha? Kasinungalingan yun. Okay? So, ang SDA layo kaayo sa kamaturan. First, Hudiyo ba di ay sila? Hindi sila Hudiyo. Nagpapako-Hudiyo. Nalala ko dati sa YouTube. May napunod akong debate, Seventh-day Adventist Church versus PMCC, Church of Christ Fourth Watch, no? Tinanong ni Periol yung Sabadista, Hudiyo ka ba? Sabi ng Sabadista, oh, Hudiyo ako. Sabi, Periol, hindi na sinungaling na ito. Mukha pa lang, hindi na Hudiyo eh. Mukha tong mukha tong taga-Afghanistan. Natawa ako doon sa video 'yon. Ha? Mukha daw
Mukha daw, ano, sinabi ni Periol doon, ano? No, lahat talaga. Oh. Og sa ila ba di ay gihatag ang worship on Sabbath day? Hindi sa ilaha gihatag ang worship na Sabbath day. Sa Israel 'yon, no? Second, confusing kaayo nga they are waiting daw sa second coming ni Jesus Christ. Literal, confuse sila. Mixed Judaism, then suddenly Christian for the second coming. Ito yung matindi. Mayroon akong narinig sa dati na SDA na nagsabi, si Adan daw, Seventh-day Adventist. Ha? Si Adan, Seventh-day Adventist? Sabi, Seventh-day Adventist, Adan. Ang tanong ito, ang meaning ng Seventh-day Adventist sa paniniwalang opisyal ng Seventh-day Adventist, maghihintay kay Kristo sa kanyang second coming. Yun ang kanilang opisyal na turo. Na ang Seventh-day Adventist sa kanilang opisyal na turo, maghihintay kay Kristo sa seventh day sa kanyang second coming. Kung si Adan is seventh day, sinong Kristo hihintayin niya? Hindi pa nga dumating. Ano ha? Sinong Kristo ang kanyang hihintayin? Hindi pa nga dumating. Maghihintay na. Pangalawa, sa 6th day ginawa si Adan. Sa 7th day, Sabat daw. Yung Sabat na yun, ilang araw pa ni Adan yun? Ha? Si Adan, ginawa sa Biyernes. Kinabukasan, Sabado, first day ni Adan. Tapos, Sabat. Ibig sabihin, hindi siya Sabbath keeper. Kasi yung Sabbath na sa Genesis, first day ni Adan yun. Ganun ang kanilang turo. Yan na mo? Daming palpak, no? Wala talagang grabe man magbintang. Kaloka ka, SDA, sabi na fines baguhin Baino. Bible verse, good morning. Ito tayo kay Dexter Ramos. Bro, madayon to debate, unta madayon. Kinatingala ko, nagtataka ako, bakit sinatanong ko ni Jolito, kami daw yung magharap sa kanilang lugar. Bakit ako haharapin mo? Si Wendell yung kausap mo. Atrasado. Sabi ni Melvin Otid, anang SDA bro na ako no Adventist sa Jerusalem, kauban na kuno sila, mauna akong kalalis nga SDA. Di sila kauban oy. Tinanong, meron tayong kasama sa Israel, si Brother Romel Tembrevilla at saka si Brother Jovan Soriano Rufo. Sabi nila, ang sinagoga ng Judaism doon, hindi napapasukan ng Seventh-day Adventist yun. Kasi, ayaw ng mga Judaism na mga Seventh-day Adventist papasok doon, matuturo na si Jesus ang Christ. Against yung kanilang doktrina yon. Insulto yon. Pag pumasok ang sinagoga, ipapangaral mo doon na si Jesus ang Kristo, insulto yun sa mga Judaism. Kaya sisipahin ka talaga. Literally, sisipahin ka talaga palabas. Yeah. Nung tinanong sino yung Operation Bulldog? Gilier Pacanya. Nung tinanong si Gilier Pacanya, bakit ang mga SDA sa Israel hindi umapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat? Ang sagot ni Gilier, ba't kami papasok dyan? Meron naman kaming sariling simbahan. Ha? Kaya yung sinasabi, nakasama daw sila, kasinungalingan yun. Paano magiging kasama? Hindi nga isang doktrina. Ang Judaism, nagtuturo na hindi Kristo si Jesus, hindi Diyos si Jesus, hindi siya tagapamagitan ng Diyos at sa tao, at hindi banal si Jesus. Yan ang turo ng Judaism. Kabaliktaran sa turo ng Seventh-day Adventist. Paano magiging magkasama yun? Nako. Hindi nag-iisip, no? Sabi dito ni Pets Salvia Rehes, ang galing talaga ng ating bro Jando.
Kapos na ako sa oras para makasubaybay ng live. Oh, thank you sa iyo, Brother Pets. Yan tayo kay Tata Camilo, di na madayon, daghan na libay. Nagsettle na. Ang kulang na lang, pirma at rulings. Yun na lang ang kulang. Sana hindi gumawa ng paraan si Jolito pagdating sa rulings para hindi matuloy. Kasi ang pangit naman, aaksayahin ng oras ni Windel, pumunta ng Cagayan, tapos mamaniobrahin pati yung role. Hindi pwede yon. Hindi pwede, ha? Yung venue, si Jolito ang pumili. Yung petsa, si Jolito ang pumili. Tema ni Windel, si Jolito ang pumili. Tema ni Jolito, siya pa rin ang pumili. Tapos yung ruling, siya pa rin, ay abusado na yun. Abusado na yun. Napaka-abusado na nun. Seventh-day Adventist ka, abusado ka? Hindi ba nasa Ebanghelyo? Nasa Ebanghelyo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kung yung Sabadista, ating ganyan yung lalaban kaya? Tinan mo. Loko-loko talaga. Oh. Sabi ni Dexter Ramos, daghan man kaayo demand sila, bro. Unya ihatag tanan demand, daghan gihapon alibay. Tama. Gihatag ng demand, daghan nga bug alibay, purbida. Monet Victorino, bro JD, may sayad yang tao na yan. Duda ko nga kulang sa buwan eh. Akalain mo, ipipilit ba naman yung tema na hindi natin teaching? Tapos nung siya pinatindig ni Windel sa tema, hindi nila teaching, nagreklamo, hindi namin yan teaching eh. Oh, hindi pala teaching eh. Iba yung tinitindigan. Hindi ba? Ang iglesia, ang siyang haligit sa karanan, siyang haligit sa liga ng katotohanan. Tama yon. Yung CCC, boses ng iglesia yon. Tama yon. Pero wala kaming turo na yung CCC higit pa sa Bible. Kasi ang pahintulot ng Iglesia Katolika, magkapantay lang yan. Magkapantay lang yan. Hindi kailanman sinabi ng Iglesia Katolika na ang CCC ay higit pa sa Bible. Hindi kailanman tinuro ng Iglesia Katolika yan. Ang turo ng Iglesia Katolika, pantay lang. Pantay lang yan. Yung dokumento ng Katoliko at ang Biblia, pantay lang yan. Yan ang pahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa. Pag sinabing higit na, kasi ayon sa interpretation ni Jolito, lilitaw rin na higit sa kanilang great controversy kaysa sa Bible. Diba? Sabi naman ito ni Abilino Oberes, meaning sa SDA Sabadista daghag alibay. Sunday, Sandro Buwix, watching from Butuan City, Fighty Maria with a humble heart. Ayan. Jesse Lo Orsal, Prodeo et Ecclesia, Hirasol Ewikan Rehante, Tumpak yug ka bro. Bible verse, dayon raba ingon ning SDA nga wala mo ani si Kristo aron pagbungkag sa kasuguan. Maunay padayon gyud sila anang adlay papahuli Sabado. Ang Bible verse ang tinutukoy diyan sa Mateo 5:17, hindi naman yung Sabat. Hindi ang Sabat tinutukoy diyan. Tanungin si Kristo, ha, Sabat ba ang tinutukoy niya doon? Ito. Sabi ni Kristo sa Lucas 24 at atin mo na pa sa inyo Mateo 5:17. Anong sabi sa Mateo 5:17? Ito. Sabi niya, huwag ninyo akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Ano ang kanyang tutuparin? Sa Lucas 24:44, pinaliwanag niya yan. Sabi niya ganito, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad. Yan o. Tama? Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Sabat ba yan?
Ha? Sabat ba yan? Tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Ano yung kautusan ni Moises? Yung mga sinulat niya at yung 10 utos. Pero specifically, ang 10 utos, walang propesiya patungkol kay Jesus. Pero yung Deuteronomy 18:18 ay propesiya yun. Natupad. Ano pa? Sa aklat ng mga propeta. Yung mga propesiya ng mga propeta patungkol kay Jesus, natupad niya. Kailangan tuparin yun eh. At sa aklat ng mga awit. Yung mga sinulat ni David, ni Propeta David, na patungkol kay Kristo, kailangang matupad. Yun ang sinasabi niya, ako'y naparito, hindi upang gibain ang kautusan, kundi upang tuparin. Yan yun, hindi yung Sabat. Bakit? Ang Sabat sinira eh. O 1:5:16. 1:5:18 pala yun. Sabi ganito, dahil dito lalo nga pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya nagkikipantay sa Diyos. Sinabi ni Apostol Juan, kaya nagsikap ang mga Hudyo na patayin si Kristo dahil sa 2 bagay. Una, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at pangalawa, sinasabi niya na ang Diyos ay kanyang ama. At dahil doon, para siyang nakikipantay sa Diyos. Yun ang reason kaya siya pinapatay. Confirm, sinira nga. So, hindi yung araw ng Sabat ang tinutukoy doon sa Mateo 5:17, kundi yung propesiya patungkol sa kanya, kailangan niyang tuparin nyo. Kaya nung namatay siya ha, sabi niya, consummatum est. Ano ibig sabihin nun? Natupad na. Oh, natupad na. Nangyari na. Oh. So yun na, natupad na. Yun ang ibig sabihin nun. Libasa kasi mga SD, walang alam. No? Okay. So, tuloy magbabasa ng mga comment natin dito. Okay, sabi ni George Tata Alburo, good day watching from Valenzuela, bro. Monet Victorino, mapagkunwari si Jokito. Bro, Jando. Mapagkunwaring matapang, mapagkunwaring may alam, pero totoo, walang alam. Akalain mo, tinanong ko siya, ano ibig sabihin sa iyo ng solemnity? Tagal naman makasagot. Tapos babalita rin sa akin. Ikaw dyan do, naiintindihan mo ba ang solemnity? Yung technique na yan, divert tactic na yan, technique yan ng mga SDA. Na kapag hindi sila makasagot, kunwari, susubukin ka. Ikaw, alam mo, sabihin mo nga. Kumbaga, yan yung technique na, ba't ako mag-iisip, nandyan ka naman para mag-isip para sa akin. Yan ang kanilang technique. Okay, si Rose Navarro Pacquiao, watching from Imelda Zamboanga, Sibugay. God bless, Brother Jando, and proud Catholic. Uy! Pacquiao! Regards mo ko kay Boss Manny. Okay, dito tayo kay Renaldo Samuok, abusado talaga, bro GD, di ba? Pamasahe kayo pa mabibigay, talagang abusado. Sobra. Talagang abusado. No, Nancy Valenzuela, mapagkunwari talaga si Julito, grabe. Shout, Brother Jando, watching from South Korea. Oh, kapitbahay to ni Brother Junre. Eva Jabonilio Bubier, kahit kailan Bro Jando, alabado, lilis at lilis talaga sila. Sobra. No? Ding Dong Sargado, imagine kung si Adan ay SDA, bakit natayo ang SDA 1830 at 1840? It means si Adan ay si Adan siyon sa Old Testament. Ang Adan itutukoy ng sasabi niyan kahit bahay nila. Okay. Vicky Bonch Mercy, Jando, totoo ba ang Judaism ay religious? Kasi nag-follow ako sa vlogger nasa Israel, may lugar na religious na mga Hudyo. Sabi ko sarili ko, bakit naging religious sila? Di ba anti-Christ din sila? Yes, mahuhulog sila na anti-Christ kasi tumututok sila sa pagka-Kristo ni Jesus. Anti-Christ din sila. Pero religion pa rin. But religion,
Kasi meron silang act of worship. Para bang para bang Hinduism, parang Buddhism, parang Islam, parang Taoism. Meron silang act of worship. Yun ang meaning ng threskia. Ceremonial observance, act of worship. Kaya religion pa rin. No? Okay. Yun namang mga Protestante, hindi sila religion. Denomination. Bakit? Parte sila ng Christian religion. Kaso nga lang, sulpot yun. Melvin Otid, na nagkatawa sa video ni Daig katong ni adto sila sa accommodation sa mga madre. Tinan mo? Pati ba naman madre, babastusin pa niya, pupuntahan bibigyan ng aklat na anti-Catholic? Ay magalala. Yung pinabibigay niya sa sa madre na the great controversy, gagamitin ko yon laban sa kanila. Ha? Nagsimula kami kahapon ni Julito Daig doon sa doon sa kanilang fundamental belief. Hirap na hirap si Julito. At the end, napatunayan na tamang sinasabi ng kanilang libro na iba ang New Testament Church, iba ang Old Testament Church, in which kinontra ni Julito yung mga sinungaling na sina Fernando Camacho, si Denmar Santiago, at si Pedro Pindon. Nangopya na ng aral sa ang dating daan. Okay? Then manghatag daw sila og Bible giingnan sa mga madre nga dili mo dawat anak kay among Bible kumpleto na uwaw si Daig. Napanood ko yon. Napahiya siya. May dala-dala pang mga bata. Tingnan mo pati bata ginagamit mo sa kalokohan mo. Pati mga bata ginagamit sa kalokohan, tindi talaga ng apong ng taong to. Alam nyo, pag ako yung karoon, sarap sapukin eh. Okay, gandang araw, Sir JD. Vicky, hindi para akin to, ito ay response. Ito naman tayo kay Jerome Abadinas Loquete. Sabadista nga dagan o galibay. Sabi ni Ate Josie Gonzales, mga tambalusors. Tambalusers lagi sila, JD, no? Yes, tama. Kapelan Cora Bertumen, kaya nga mga SDA walang alam at nagpapakagulo lang sila. Talagang walang alam yan. Wins Tisado, Brojando, di kasi kumakain mga magbaoy si Daig, kaya kugag isip kulang-kulang. Dexter Ramos, nakakatawa si Joke Lito Daig. Nung tinanong siya araw at petsa ng debate, dami alibay, wala pang debate, naipit na sa petsa. Yun na nga. Hello. Wala pang debate, naipit na siya. Edmond Acebes, good day bro Jando, watching from Canada. Okay. Good day sa Canada. Kalahin, nakarating ako ng Canada. Mary Tialang, converted Catholic here from SDA. Uy! Mary Tialan, anuhin ko to ha, payag ka. Ating ko na to si Mary Tialan para makontak ko to si Mary Tialan. At ayan, ating hingan to ng ng testimony. Mary Tialan, sige Mary Tialam, kontakin kita para hingan kita ng ng testimony night. Okay, Mary Tialam. Maganda to, hingan to ng ng Tialam o Talam? Tialam. Para hingan natin to ng ng testimony night. Ayan. So, hingan natin to ng testimony night. Ma'am Mary Tialam, hingan kita ng ng conversion story ha, para ipalabas din ngayong linggo ng gabi sa punto por punto testimony night. Okay, at tinghingan to.
ng statement, kanyang testimony night, kanyang conversion story para maganda. Ako talaga na-encourage pag dumadami yung gaya ko na from SDA to Catholic, no? Yun namang from SDA to Catholic tapos nagbalik sa SDA, para sa akin kalukuhan ng mga yun. Bakit? Kalain mo? Tinuturo sa SDA na sila ay founded by Ellen G. White ayon sa kanilang fundamental belief. The spirit of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Tapos turo sa Catholic, ang Catholic naman, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Catholic ka na, alam mo kung sinong founder. Tapos babalik ka sa SDA, ay kalaking kabubuhan nun. Ha? Pagkatapos ng debate ni Alfie Hava at saka ni Denmar Santiago patungkol doon sa Apokalipsis, tutukoy daw sa Roman Catholic, akalain mo naloko si Alfie Hava, nagbalik sa SDA? Dati, nung nasa Osamis pa ako, nagdebate yan si Alfie Hava at saka si Wendell Talibong, topic, Mary Mother of God. Ako yung nangaasar dun eh. No? Kung saan luging-lugi si Alfie Hava. Nagising na si Divine. Nagising na. Napindot kasi ni Along yung yung piano eh. Nagising tuloy. Ay, sleep na. Sleep na. Okay, tingnan na lang tayo. Oh. Sabi naman ito ni Elpidio Estrada, ako Sar Jr. But JD, kung sa reliyon adtong nagkasal og puro babae, anong relihiyon nun? Sila ay LGBT Christian Church. LGBT Christian Church. Alam mo, yung ganyang ugali, sana maparusahan sila, no? Grabe yung kanilang paglalapastangan sa Panginoon eh. Yung nangyari doon sa Tagum, Davao, na pareho babae kinasal. Tapos yung kanilang pari, ngiti-ngiti pa yung ngukong yun. Ngukong na yun. Ngiti-ngiti pa siya. Nilalapastangan nilang Panginoon. Against nga Panginoon sa sa same sex. Tapos sila gumagawa ng dahilan para mapagbigyan yung kanilang hilig. Ano kayang founder ng LGBT Christian Church? Sarap talaga sa pukin. No? Alam niyo yung pare na yun? Sinong pare na yun? At ang masaklapan nito, alam mo, pinagbibintangan ng Katoliko. Pag pare nagkasal, ang mata ng mga sulpot, sabihin ka agad, kasal to ng Katoliko. Bakit? Katoliko lang ba may pari sa mundo? May pari ang Pilipinista. Oh, babae pa nga. Meron mga silang babaeng mga mga babae na mga pare. Oh. Meron pa silang, ewan ko na lang, tindi talaga. Sobra talaga tindi, no? Okay. Wait lang ha. Mayroon lang muna akong dito. Wait lang. Mas maganda to na may baguhin muna ako sa aking end. Ayan. Para naman maganda yung ating audio. Okay. So, atin natin to na
Wait lang. Ito tayo sa... Hindi na ako hawak ng tama kasi karga ko na si Divine. Okay. Bugo yun ni si Jolito nakigamit para mapansin. Ayos klaro kayo. Perting klaro ha. No? Bro JD, nag-PM ako sa'yo. Sino to? Si Luke Koshin? Nag-PM ka sa akin? Tingnan ko lang ha. Nag-PM daw siya sa akin. Si Luke Koshin. Sa akin nga nag-PM bro. Ano yan bro? Message request? Tingnan ko lang muna ha. Message request. Meron akong 8 rito. Sa ano ka? Sa JD ka nag-chat? Luke Koshin. Luke Koshin. Wala. Tingnan ko. Saan ka nag-message bro? Sa Luke Koshin o sa... Baka sa ano ko? Dito sa page. Ganun yung page ko ha. Inbox. Ayun. Bro, pabasa. Ano to? Hindi ko ma-open. Wait lang ha. Sa page ka nag-chat. Buksan ko na lang yung page ko rito. Ayan. Para masilip natin ano yung chinat mo. Okay. Bro, pabasa. Sa mga RCC, CFD, napalahamo ng debate sa tropa ng SDA, ABM. Sabi niya, our topics for a formal debate. Patutunayan, puro na lang kayo ng nagdedesisyon. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataon na kami ang makapagdesisyon. Hindi nyo kami control, ano? Tingnan mo, hanggang ngayon walang response si Denmar Santiago sa sinasabi ko, Denmar, patunayan mo na ang SDA ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Kinlaim niya ni Fernando Camacho, kinlaim din ni Denmar Santiago. Sabi ko sa kanya, bago natapos ng debate, bro, topic natin yan, debate natin yan, napatunayan mo na na ang SDA ang siya nalabi sa iglesia sa ilang. Hindi nag-response ang duwag na si Denmar. Hindi ako papayag na sa ikalawang debate sila pa rin ang mapipili ng tema. Ayoko na nun. No, dapat yung tema, nung una, pinagbigyan ko siya pumili ng tema. Pangalawa, ako naman. Para naman patas. Wag naman ipahalatang duwag. No? Wag naman sana ipahalatang duwag. Problema kasi, pinapahalata kasi na duwag eh. Sabi niya, patutunayan namin na ang RCC ay ang katuparan ng propesya sa Revelation 13. O, bigyan nyo kami ng Bible scholar na nagsabi nga. Nagsabi nga na yan ang katuparan. Dapat 5 to 6 Bible scholar. 5 to 6 Bible scholar ang nagsabi na ang katuparan ng Revelation 13 ay ang Roman Catholic Church. Diyan nyo ako. Makapagbibigay kayo. Ito pangalawa, tutunayan namin na ang RCC ay ang katuparan ng propesya ng Revelation 17. Ano pa? Pangatlo, patutunayan namin na walang tunay na apostolic succession sa RCC. Nung wala. Nanaginip itong mga sabadistang ito. Anong walang apostolic succession? May apostolic succession. Kung may mga tao na walang nakaupo na Santo Papa dyan at may mga membro tapos biglang may sumunod ulit, as long as nasa loob pa rin ng iglesia ang umupo doon, succession yun. Ano ba naman to? Napakawalang utak naman. At eto sa ADM, bago ako tatanggap ng second debate laban sa ADM, tindigan muna nila yung lagi nila sinasabi na ang SDA daw ang nalabi sa iglesia sa ilang. Kung merong ADM ba yun? O ABM? Kung merong ABM na maninindigan sa temang yan,
Papayag na ako sa ikatlong debate against ABM, kayo naman pumili ng paksa. Kayo naman. Ha? Kung ayaw nyo, di wala. Di naman kayo kilala eh. Hindi naman kayo kilala. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Ang gusto ko, ilabas nila ang kanilang tapang. Hindi yung sila yung sa kanila na nga yung role. Sa kanila pa nga yung Zoom. Sa kanila pa nga yung messenger room. Sa kanila pa rin yung yung tema. Abusado na yan. Abusado. Ha? Abusado na yan eh. Ang gusto ko, pag magkaroon ako ng second debate against ABM, tindigan naman nila na ang Seventh-day Adventist ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Kasi 2 beses ko yang narinig. Unang nag-claim, Fernando Camacho. O kasi Fernando Camacho na lang. Remember ba ng ABM si Fernando Camacho? Oh. Kung takot si Denmar Santiago, Fernando Camacho na lang. Tindigan ni Fernando Camacho na ang nalabi sa iglesia sa ilang ay ang Seventh-day Adventist. Oh. Yun, payag ako dun. Kasi narinig ko yung sinabi ni Camacho, pero hindi na namin na-topic. No, hindi namin na-topic kasi natakot siya, tinanong ko siya sa SDA. Ayun yung pala tanongin yung SDA, ba't yung sinasabi yung SDA, ba't yung binabanggit? Di ba? Oh, dahil lagi nyo binabanggit yan, panindigan nyo naman, paglaro na ako yung kaharap nyo. O, papayag ako, magkaroon kami ng second debate ni Fernando Camacho. Ang topic, titindigan niya na ang Seventh-day Adventist ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Yun ha? Pangit naman, lagi na lang sila yung nagdidikta ng topic. Masyadong duwag. No? Kung sa Bisaya pa na, bantay pare. Bantay pare. Kaya, eto paalam mo yan, Lukushin sa, sa Seventh-day Adventist, lalo sa ABM. Papayag ako na magkaroon ng second debate against ABM. Tandaan ninyo yung debate namin dalawa ni Denmar, ang daming nanood. Ewan ko lang yung debate ni Denmar sa iba, marami ba nanood? Oh, hindi ko alam. Pero kung ako yung kadebate ninyo, maraming manunood. Tandaan nyo yan. Kaya hindi ako papayag na sa second debate kayo pandidikta ng topic. Kayo na nga dumikta ng rule, kayo pandidikta ng topic. Ito ang gusto kong topic. Patunayan ng Seventh-day Adventist ABM na ang Seventh-day Adventist Church ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Take it or leave it. Wala akong pakialam, no? Take it or leave it. Hindi kayo kilala, hindi kilala yung programa nyo, hindi kayo popular sa mundo. Kung ikukumpara nyo sa punto por punto, kaya take it or leave it. Wala akong pakialam sa inyo. Ha? Patunayan ng SDA-ABM na ang Seventh-day Adventist ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Ipakita nyo sa akin na meron naman kayong mga sa akin ha, meron kayo yun na at least alam ko na talagang lalaban talaga kayo sa maninindigan sa mga sinasabi ninyo. Pero kung wala kayong, mas mabuti pa, wag nyo na lang ako, wag nyo na lang magpapansin sa akin. No? Kung wala kayong, wag na lang kayong magpapansin sa akin. Okay? Nakaka bad trip na nagpapapansin kayo, pero yung request ko ayaw yung pagbigyan. Bigyan nyo muna para kayo mapansin. Okay, next naman tayo ngayon. Ipaabot mo niya sa kanila bro ha, Lokushin. Sabi niya, ako'y naulaw para kay Daig. Feeling nako naipit kog pison. Sabi ni Ifen Kanyaza Echiva. Oh. Sabi naman dito ni Jimwell Bungalos, si Daig pag nagla-live lagi ang topic. Sila Eugene, ikaw, lagi daw talo sa debate. Di pa kami nagka-debate ni ni Jolito Daig. Wala pa kaming debate nun. Di
yung debate nila ni Eugene Gapo, tinanong sa ni Eugene Gapo, nang binasa ko ang 1:5:18, narinig mo ba na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat? Ang response ni Jolito, palasi. ano palasi? Nagbasa lang naman yon. Yan naman, nung binasa ko ang 1:5:18 at narinig mo ba doon na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat o hindi? Sagot ni Jolito, fallacy ang question. Nakakatawa to si Jolito. Okay. Sabi niya, may message ako sa iyo, bro. Aba, may message doon sa akin. Okay? Bro, pabasa. Ito na nga. Inano ko na. Sabi niya, non-negotiable. Kung non-negotiable, edi wag kami yung anuhin ninyo. Mahina ang programa ninyo, Denmar Santiago. Mahina ang programa ninyo, ABM. Dadami lang ang views nyo kung kami ang kaharap nyo. So, hindi pwede na kayo lang ang masusunod at non-negotiable. Lelang nyo lahat. Hindi kami yuyuko sa inyo. Ano kayo, Diyos? Yuyukuan namin kayo? Hindi kami yuyuko sa inyo, ABM. Lahat ng debate nyo, liliit lang ng mga views nyo. Pag kami dinibate nyo, lalaki saka tataas ang views nyo. Kaya wag nyo kaming payukuin, hindi kami yuyuko sa inyo. Kung gusto nyong dumami ulit yung views nyo dahil kami kaharap ninyo, tanggapin nyo yung request ko. Panindigan ninyo na ang Seventh-day Adventist Church ang siya nalabi sa iglesia sa ilang. Hanggat walang tatanggap sa inyo, magtiyaga kayo sa liit ng views nyo. Okay? So, move naman tayo ngayon. Ato tayo kay Mayong Udto, bro, watching from Manila. More power your program from Ruel Silyakay. Okay, ito tayo ngayon kay Mary Lou Paris. Ituloy mo yung kay Alfie Haba, Brad. Yung kay Alfie Haba. Nagdebate sila ni Brother Wendell Talibong doon sa Ozami City. Ang topic, Mother of God. Andun ako, nangaasar ako sa kanila eh. Kasi napansin ko kasi si Alfie Haba, kahit nahiipit, nagpapakunwari pa. Sa debate nila, tinanong ni Wendell si Alfie Haba, ayon sa opisyal na turo ng 7-day, meron dala na pamphlet, si Brother Wendell, pamphlet ng SDA. Ayon sa opisyal na turo ng SDA, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Santa Maria, Diyos ba siya o hindi Diyos? Diyos ba siya o hindi Diyos? Kinonfirm ni Alfie Haba, Diyos siya. Okay. Nung ipanganak ni Maria ang Diyos na si Kristo, tanong, sino ang ina ng Diyos na ipinanganak? Kasi tinanggap niya kasi na Diyos yung nasa sinapupunan ni Mama Mary, tinanggap ni Alfie Haba yun. Meron silang aklat na opisyal, dala ni Brother Wendell, hindi niya may pagkakaila yun. Sabi niya, Diyos siya nung nasa sinapupunan ni Maria, sabi ni Alfie Haba. Ano siya ni Wendell? Sino ang ina ng Diyos na ipinanganak? Sabi ni Alfie Haba, wala naman nakalagay dyan na ina ng Diyos, dinagdagan mo eh. Ano ba naman? Ang tanong, sino ang ina? Inamin niya, Diyos, yung nasa sinapupunan. Pinanganak yung Diyos, di ba? Nasa sinapupunan, pinanganak yon bilang tao. Nagkaroon ng katawan tao, yung Diyos na nasa sinapupunan, nagkaroon ng katawan tao. Sino ang nagsilang sa Diyos na yun, na nagkatawan tao? Ay ang tanong, sino ang ina ng Diyos na ipinanganak? Nahirapan si Alfie Haba. Nung sabihin ni Brother Wendell, sinabi ni Elizabeth, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon. Ano ang tanong ni Alfie Haba? Kung i-cross-examine daw yung utak ni Elizabeth, yung Diyos ba daw ang kanya tinutukoy doon na Panginoon na may ina? So, lumitaw, lugi si Alfie Haba.
At may follow-up silang debate ni Alfie Haba at ni Wendell Talibong patungkol sa Sabbath. Pero nung araw na yon, hindi siya sumipot. Back to back yun eh. Si Gaspar de la Peña, John de la Peña, Gaspar de la Peña versus Brother Tata Rosal, and then Alfie Haba versus Brother Wendell Talibong. Ang natuloy na debate, yung kay Gaspar de la Peña at saka kay Brother Tata. Pagkatapos nun, walang Alfie Haba na nagpakita doon sa Ozamis Grand Public Mall. Bakit? Nauna sa DXDD si Alfie Haba. Ganon din, nag-surrender ng kanyang mga libro, ng kanyang mga Biblia. At sinabi niya, tinatalikuran na niya ang Seventh-day Adventist. Simula nun, naging Katoliko si Alfie Haba. Napag-alaman ko, nag-Catholic faith defender din siya. Tandaan niyo ha, hindi kailanman maitanong ng Seventh-day Adventist ang tanong na kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Seventh-day Adventist na aking kinaaniban ngayon, sino? Hindi nila magawang itanong. Pero sa Katoliko, lagi tinatanong niya sa Katoliko, kung hindi si Kristo ang founder ng Katoliko, sino? Tayo lang ang may lakas ng loob na itanong yan sa kanila. Pero sila, hindi nila kayo tanong yan. Pero, in spite sa mga ganong katibay na mga katanungan, si Alfie Haba muling nagbalik sa SDA. Dahil doon sa tema nila ni Denmar Santiago na patutunayan na ang RCC ang katuparan ng Revelation 13. Hindi man lang pumasok sa isip ni Alfie Haba na itanong sa mga Bible scholar, ipa-confirm sa mga Bible scholar. Hala. Tandaan ninyo ha, si Denmar Santiago ay isang protestante. Kasi ang Seventh-day Adventist Church is a Protestant denomination. Si Alfie Haba, nung panahon yung Katoliko siya. Dapat maglabas si Denmar Santiago ng Catholic Bible scholar na nagpapatunay na ang Revelation 13 is referring to the Roman Catholic Church. Hindi man lang naisip ni Alfie Haba yun. Alam niya ang style ng SDA, puro private interpretation. Puro private interpretation. Ang mga sources anti-Catholic rin. Katoliko ka, tapos pipresentahan ka ng mga ng mga anti-Catholic na referensya, self-serving 'yun. Bias 'yun, bias. Bakit? Anti-Catholic ka, tapos yung referensya mo anti-Catholic din. Natulad pabor sa iyo 'yun. Hindi ba? Tingnan mo, pag kami nakipagtalakayan sa mga protestante, at kumuha kami ng Bible scholar. Ano ba kinukuha ng Bible scholar? Sa Katoliko ba? Hindi. Kinukuha ng Bible scholar sa protestante na Bible scholar. Kasi protestante yung kaharap namin. Tingin na ano yun? Dapat sila, pag sila nagharap sa atin, maglalabas sila ng mga Catholic Bible scholar. Para naman, tumindig ang kanilang paksa. Tingnan nyo kami. Napansin ninyo? Maraming beses na kami nakipagtalakayan. Pag kami naglabas ng Bible scholar, puro yan Protestant Bible scholar. Alam nyo kung bakit? Kasi protestante ang kausap namin. Dapat sana pag kami harapin ng mga protestante, ang ilalabas nila laban sa amin, Catholic Bible scholar. Hindi mo lang naisip ni Alfie Haba yun. Ha? Hindi mo lang naisip ni Alfie Haba yun, self-serving. Seventh-day Adventist ka, protestante ka, Bible scholar mo, protestante rin. Self-serving yun. Sana naisip nyo ni Alfie Haba bago siya nagdesisyon na muling magsabadista matapos siyang malugi kay Wendell Talibong. Ang nalaman kong balita na usap-usapan lang, hindi ko alam kung totoo ba o hindi, narinig ko lang na balita, may pag-aalitan sa pagitan ni Alfie Haba at ng isang pari ng Katoliko. Yun ang napag-alaman ko.
may pag-aalitan sa pagitan ni Alpihaba at saka ng paring Katoliko, kaya nakapag-desisyon siyang iwan ang Katoliko. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Yung balitang nyo nakarating lang sa akin, hindi ko naman pinansin, ngayon ko lang nabanggit. Hindi ko kino-confirm kung totoo ba o hindi. Yun lang ang narinig ko. Kaya siya umalis kasi mayroon silang hindi pagkakasundo ng isang paring Katoliko. Yun. Bakit na nagbangayan? Yun, umalis. No? Alam nyo, may mga pagkakataon na nagkakabangayan din kami. Pare, pero hindi ako lumalabas. May mga panahon din na na nakita ko yung mga abusadong membro ng Katoliko. Hindi ako lumalabas. Alam nyo kung bakit? Kasi may salbahe man dito o may mabuti man dito, may mga santo man dito, ang founder iisa pa rin. Jesus Christ. Hindi nagbabago ang founder ng dahil sa membro. Hindi nagbabago ang founder ng dahil sa membro. Ang founder, nananatili pa rin yon. Nananatili pa rin yon kahit na ano tawag dito? Yung mga membro, may mga salbahe, may mga mabubuti, may mga santo. Ganon. Iisa pa rin ang founder nun. Sila, may salbahe na, may mabuti pa, wala namang santo. Pero ang tanong, ang founder ba nila si Kristo? Hindi. Si Alpihaba nagbalik sa iglesyang tatag ni Ellen G. White. Sabi nga ni Johnson Amican, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Wala pa. Ito, parinig natin na, andito ba yung video? Parinig ko. Parinig ko yung video ha. Saan ko ba nilagay yung video na yun? Ito. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that, ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Narinig nyo? Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Tapos bumalik dyan si Alpihaba at muling mananaginip na ang SDA ang nalabi sa iglesia sa ilang. Mananaginip na naman kayo. Huwag kayong managinip. Naku, sobra naman kayo mga hallucinated masyado. Huwag kayong ganyan. Diba? So, mahaba-haba na yung akin na i-record. Tapat na ito para i-post ko sa sa YouTube channel. Huwag na patulan. Ginagamit lang kayo para magpakilala. Tama. Papatulan ko lang muli ang ABM. Papatulan ko lang muli ang ABM. Kapag sinabi nila, titindigan nila, sabihin ko yung mga kasamahan ko sa punto-punto, huwag kayo tatanggap sa ABM, mga nila binibigyan ng pansin yung aking yung aking tema ang gusto nilang tindigan. Patunayan ng SDA-ABM na ang Seventh-day Adventist ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Pag yan tinanggap nyo, magkakaroon tayo ng second debate. Pag hindi tinanggap yan, walang debate. Kasi may possibility na ginagamit lang tayo ng mga sulpot na yan para makilala sila. Kawawa naman, desperado masyado. No? So,
Alam kaya ng mga SDA kung saan yung ilang o wilderness, bro? Hindi ko alam kung alam ba nila. Basta ko alam ko kung nasaan yun. Oh. Okay? Ruel Silyakay, nahirapan na nga kay Eugene Sidaig, kay Bro Wendell pa kaya, luoy ba sa Sabadista? Talaga luoy. No? Sino to? Sino tong to? Manuel Ortiga. Sabi ni Manuel Ortiga, paano mo nalaman? Hindi ko ugaliin ang ugali mo, gets mo? Kay wag mo akong igaya sa inyo, turo ng turo. Kinig ng kinig sa turo, wala naman natutunan. Alam mo ba ang salitang turo? Puro useless lang kakanga nyo. Relihiyon nyo lang kakawangal nyo sa social media. Yung salita ng Diyos na palitan ng relihiyon. Natural, may relihiyon talaga. Kawawa naman to, walang alam sa Biblia. Ito, babasahin natin ha. Ating basahin kung nakakapag ano ba yung relihiyon. O sige, basahin natin. Kawawa tong taong to, walang alam. Ito, pakita ko sa inyo ha. Pulbida mga tawhana, way hibang kaagan. Unang Timoteo 4:8. Contemporary English Version. As the saying goes, exercise is good for your body. But religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Ano daw? Religion helps you in every way? Tapos itong si Martin Ortega mo kaya atang tutol yata dito Tutol siya dito, tinan mo. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol dyan? Efeso 5:23. Sabi niya, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Kailan ba tinatag ni Kristo ang iglesia na kanyang katawan? First century. Yung mga sulpot na yan, yan matatag ni Kristo? Hindi. Palibhasa kasi. Kaya nga kami nasa Iglesia Katolika kasi sabi sa 5:23, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Wala namang ibang iglesia, Kristiyano na nagsimula first century maliban sa Iglesia Katolika. Wala iba. Seventh-day Adventist, 1863. Lutheran Church, 1522. INC ni Manalo, 1914. Saksi ni Jehovah, 1870. Born Again, 1902. Sa madaling salita, hindi yan ang iglesyang katawan ni Kristo. Kaya ako, kahit nasabihin na nagkamali ako ng maraming beses, mananatili ako sa iglesyang tatag ni Kristo, ang Iglesia Katoliko. At saka ito, yung iba nagre-reklamo. Tutol sila sa Iglesia Katoliko tatag ni Kristo. Pero wala pa akong nakita ng mga debater sulpot na kinontra ang mga referensyang hawak namin. Wala pa akong nakita na kinontra yung mga referensyang hawak namin. Ang nakita ko lang, saan sa Biblia mababasa letra por letra, paulit-ulit na lang yan. Yung referensya, hindi na nila tinan mo ang iglesia ng Kristiyano nakarating sa Antioquia. Sabi sa Gawa 20:28, obispo mamamahala sa iglesia ng Panginoon. So pagdating sa Antioquia, may mga obispo doon. Mga obispo. Isa sa mga obispo sa Antioquia, si Obispo Ignacio, na siya nagbigay ng pangalang Iglesia Katoliko.
Tanong, meron bang sulpot na nagsabi, hindi totoo yan? Kasi walang sinabi si Bishop Ignatius of Antioch na Iglesia Katoliko ang iglesia. Meron bang ganon? Wala. Walang nanindigan. Halimbawa, sinong sulpot protestante nagsabi? Mali. Walang sinabi si Ignatius na ganyan. Yung sinasabi niyong letter to Magnesian, o letter to Smyrna, wala siyang binanggit dyan na Catholic Church. Walang ganun. Walang kumonta sa aming mga referensya. Ang gagawin lang nila, mababasa ba sa Biblia si Ignacio o hindi? Puro kamangmangan ng mga katanungan. Bigyan niyo ako ng matapang na sulpot na babanggain ng aming referensya. Kaya nga referensya eh. Kasi mag-i-interpret ka, dapat may reference. Tinan mo si Julito Daig. Hinanapan ko ng referensya kasi sabi niya kasi, tinanong ko siya, yung Judaism ba, kabuuan ba ng Judaism, tinatanggap ba na si Jesus ang Kristo? Sabi niya, hindi, may mga individual lang. Sabi niya, hindi, may mga individual lang. Kung sinabi niya may mga individual, interpretation niya yon. So, para mapatunayan na tama yung sinasabi niya, alam ko ng referensya, nasaan ang referensya mo? Na may mga individual sa loob mismo ng Judaism na tinatanggap na si Jesus ang Kristo, bigyan mo ko referensya. Yun ang meaning ng referensya. Na hindi ka gumagawa ng kwento. Halimbawa, sabihin namin, ang iglesia na nasa Biblia, si Kristo nagtatag, yan ang Iglesia Katolika. Nasaan ang referensya mo? Eto, referensya namin, basahin mo. Yung babasahin mo sa Biblia. Saan sa Biblia sinabi na Katoliko yan? Sinabi ko na nga eh, yan ay Katoliko. Mayroon mo ko sinabi na ayon sa mababasa talatang ito, yan ay Katoliko. Hindi, yan ay Katoliko. Interpretation ko yon. Hanap mo ko ng referensya na totoo sinasabi ko. Eh kaso yung referensya namin, takot nila gamitin namin. O tama? Takot silang gumamit kami ng referensya. Ibig sabihin, ang gusto niya, interpret lang ng interpret, wala kang batayan. Ang referensya, ang minimum batayan. Naalala ko yung usapan namin dalawa ni Angelito Narbay. Huwag kang gumamit ng referensya na contradict sa Biblia. Huy! Pag gumamit ka ng talata, tapos yung referensya mo contradict doon, hindi siya referensya. Ano naging referensya? Contradict nga. Halimbawa ganito. Sa biodata may nakalagay character reference. Lagay ka ng pangalan doon. Papayag ka ba ilagay mo sa character reference mo yung mga taong hindi papabor sa'yo? Sabi mo, ako'y mabait na tao. Sinong character reference mo? Ito, character reference. Katatawagan nila yan. Hello brother. Oh, hello. Kilala mo ba itong si Juan de la Cruz na nag-a-apply trabaho rito? Aba, opo. Sabi niya mabait siya. Totoo ba yon? Ay, hindi. Napakasalbahin yan. Dito nga, may sinapok na tao yan dito ng isang araw. Nakita ko. Tapos, nagwala yan sa tindahan kasi hindi pinautang ng ulam. Hindi pinautang ng sardinas. Nagwala yan. Papayag ba kayo ng ganon? Paliwanag mo, mabait ka na tao, tapos yung referensya mo, kukontra sa'yo? Hindi. Kaya nga reference reference. Yan ang ibig sabihin ng reference. Ang problema sa mga Sabadista, hindi alam kung ano ibig sabihin ng salitang reference. Ano nyo? Obserbahan nyo sila. Bakit ayaw ng mga Sabadista ng referensya? Ha? May na referensya. Ang gusto nila, bahala ka magkwento ka lang dyan ng magkwento, wala kang batayan. Sa kanila, ayaw ng referensya kasi yung kanilang mga sinasabi, walang batayan, aware sila doon. Aware sila na kanilang mga sinasabi, walang batayan, kaya ayaw lang ng referensya. Kasi kung hindi ka sila na kanilang sinasabi, may batayan, eto yung referensya. Ganyan. Problema kasi, aware sila na wala silang referensya. Kaya ayaw ng referensya. Sa madaling salita, puro daldal, puro dada,
walang batayan kasi walang referensya. Ganun yun. At dahil malapit na umabot ng 2 oras ang aking record, so hanggang dito na lamang muna ako at siguro bukas ulit, try ko ulit mag-live, straight to the point, hanap muna ako ng topic na i-discuss natin sa programang ito. Tingnan mo. Kahit na sobrang ingay ko, tulog pa rin, basta karga ko lang. Kung hindi ko ito karga, kahit lumakas lang konti yung boses ko, gising na. Ay, nako. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat dyan na nanonood. Ayan, alam mo na yung turo ng Simbahan Katoliko. Ikaw pala, yung di alam yung turo namin. Okay, lipat ka na sa Katoliko. Sabi ni Noel. Sino kayang kausap ni Noel dito? Okay. Paano mo nalaman? Ayun. Ito pala. So si Manuel Ortiga pala yung kanyang kachat. Manuel Ortiga pala. Okay, so tayo ngayon sa Bro JD, kailan po magkakaroon ng debate RCC at INC? Wala na yata bro kasi walang naghahamon bro. Ang naghahamon. Merong hamon si Paul Alima sa Central, wala pang response hanggang ngayon. Ang gusto ni Paul Alima patunayan ng INC ni Manalo na biblical ang total apostasy. Ano yung total apostasy? Lahat ng member ng iglesia na ubos. O sinabi na ubos, kaya nagkaroon ng re-establishment kasi naubos. Yun. Wala pang nag-response nun. Okay, thanks. Bye, Bro JD at sa lahat. Babalik po ako sa inyo and paalam na po. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!